Ngayong maulan ng panahon, naghukay ako ng uraro. Ginadgad ko to at kinuha ko yung kanyang katas at pagkatapos niluto ko nga ito at ginawa kong maha. Ngayong buwan ng September, siguradong meron ng mga laman ng uraro at dahil nga maulan ng panahon ngayon, imbis na nasa loob lang ako ng bahay, sabi ko maghuhukay na lang ako ng uraro at magluluto nga ako ng pangmeryenda. Tabing daan lang pala itong paghuhukayan ko at napakaraming ang uraro na nakatanim dito. Yung unang puno nga dyan na nabunot at nahukay ko, ikakaunti lang yung kanyang mga naging laman. Syempre, pagkatapos kong bunutin at kuhanin yung kanyang mga naging laman, tinatanim ko ulit para sa susunod na taon, meron ulit huhukayin. Sa kapal ng uraro na to, siguradong matagal na to na nakatanim dito kasi yung sa bahay nakatatanim ko lang noong nakaraang taon na hindi pa siya pwedeng hukayan ngayon kasi wala pa kami gaanong makuha na laman. Natutuwa nga ako dyan kapag meron akong nahuhukay na mga malalaki. Ang maganda rin kasi na pagtaniman ng uraro ay yung malalambot ang lupa. Parang kamote lang din to. Kapag malambot yung lupa, mas marami yung magiging laman niya. Eto kasing pinaghuhukayan ko ngayon, medyo mabuhangin siya kaya kakaunti lang yung mga nagiging laman niya. Pero ayos lang naman kahit nakakaunti lang yung mga naging laman niya. Sa dami ba naman na nakatanim na uraro dito, siguradong makakarami din ako ng mahuhukay. Meron din pala akong mga nahukay dyan na parang kinainan na ng mga uok. Hindi ko alam kung kinainan ba ng uok o kinainan ng daga. Hindi naman sobrang dami yung lulutuin ko na maha. Kaya yung hinukay ko dyan na uraro ay sapat lang na pang isang lutuan. Nakalimutan ko rin pala magbitbit na lalagyanan. Kaya dito ko na lang siya pinagpatong-patong sa may dahon din ng uraro. Maputik pa sobra itong mga uraro. Kaya pagkatapos ko maghukay dyan na hindi mo na ako dumiretso ng uwi sa bahay. Pumunta muna ako dito sa may tubig sa may palayan at dito nga muna ako maghuhugas. Tubig pala to na galing sa bundok at eto nga ay bukal at dumadaan nga siya dito sa may palayan. Naghugas na rin pala ako dyan ng mga braso ko at saka ng mga paa ko kasi hindi lang yung uraro ang maputik, talagang pati ako. Kapag dito ka naghugas, talaga namang unli sa tubig, libreng-libre. Sabi ko nga habang naghuhugas ako dyan, kung dito ko na rin kaya balatan, kaya lang baka abutan ako ng malakas na ulan kasi medyo matagal-tagal kapag nagbabalat ng uraro. Napakaganda rin pala ng tanawin dito, talagang green na green ang paligid, ang sarap sa mata. Ang sarap siguro kapag nagkaroon ng maliit na kubo dito tapos kapag ganitong malamig ang panahon, maulan, nagkakapi-kapi ka lang. Pagkatapos ko palang hugasan lahat ng uraro dyan ay umalis na rin ako kasi nga parang paparating na naman ng malakas na ulan. Galing na rin pala kami dito kahapon at dito nga namin nakita yung dalawang bata na nangangawil dito lang sa may gilid ng palayan. Dire-diretso na nga ako dyan sa paglalakad pa uwi at pagkarating ko nga sa bahay dito sa may kubo ay sinimulan ko na rin kaagad na intindihin tong kinuha ko na uraro. Isa-isa ko nga siya dyan na binalatan at pagkatapos ginadgad ko na nga rin siya kaagad. Hindi naman siya mahirap gadgadin dahil malambot lang kaya mabilis lang din ako dyan na natapos sa paggadgad at ang asawa ko naman ay nagparikita din pala dito sa may kalan. Matapos ko palang gadgarin yung uraro, pinig ako na rin to at yung katas kasi nito yung gagamitin ko. Halos magkakalahating pitchel din dyan yung nakuha ko na katas niya at pagkatapos nga niyan, sinalang ko na yung kawali at nilagay ko na nga dito yung katas ng uraro. Sunod ko na rin palang nilagay kaagad dyan yung mga iba pang sangkap sa paggawa ng maha. Naglagay na ako ng cornstarch, cream corn at saka cream densada. Naglagay din pala ako ng kaunting asin na pambalansin ng lasa at hindi na ako naglagay ng asukal kasi nung tinikman ko matamis naman na siya. Hinalo ko lang pala siya dyan ng hinalo hanggang sa lumapot siya at nung ganito na nga itsura niya ay binawasan ko na siya ng kahoy para humina yung apoy at iin-inin ko na nga lang. Mabilis na naman kasi talaga maluto ang maha kaya maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na at nilagay ko na nga siya dito sa may plastic na tray. Talagang pang isang meriendahan lang talaga to nagawa ko na maha at iisang tray nga lang ang nalagyan niya at hindi pa nga napuno. Pinantay-pantay ko lang pala siya dyan at nung medyo tumigas na nga siya ng kaunti ay ginadgaran ko na siya ng cheese. Dinamihan ko talaga dyan yung cheese para mas masarap at hindi pa nga tumitigas dyan yung maha isinimulan na rin kaagad namin siya nakainin. Kaya nung kinain nga namin siya talagang malapot pa. Masarap din pala talaga gawing maha ang uraro at kinain pala namin to pagkatapos namin kumain ng hapunan. See you lang for today's video. Thank you for watching!